It tells a lot, really, of how the camp communities struggles through years in their lives. Okay, but little by little, especially given the existence of the Bangsamoro Camp Transformation Project, I think we can say that we have uplifted their lives a bit, and hopefully in the future we can do more. Maybe not through BCTP now, but with the announcement of BCTP 2, maybe, inshallah. But like I said, although the video does tell a lot, I think mas magandang marinig natin mula sa mga community members themselves. Ano ba ang naitulong ng BCTP sa kanila? Paano ba ang impact ng proyekto sa kanilang mga buhay? First and foremost, nais kong tawagin from Kinibuka Teduray Farmers Association, Barangay Kinibuka, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, Camp Badar, Ms. Sally Yu Abdul, to give us her testimony. Bismillahirrahmanirrahim. Sa lahat po ng ating mga kasamahan, especially sa ating mga staff ng CFSI, BDA, at sa iba nating mga panamay na nandito, at sa mga kasamahan ko taga-community, sa lahat ng iba't ibang kasamahan ko na nanggaling sa iba't ibang community, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay si Sally Abdul, nakatira ng Barangay Kalibucados, Maguindanao. President po ako ng aming association. May asawa at 5 anak. Ang organization namin ay Kalibuca Teduray Farmers Association. Ito ay fruit bearing trees na may 45 na membro. Ang 45 membro na ito ay mga magsasaka. Ang mga babae na sa bahay, noon wala pang BCTP, saan-saan po kami nagbibilad ng aming mga produkto, lalong-lalo na po yung mga mais namin, dahil kami pa po ay hindi pa po kami napasukan ng mga program. For the first time, kami po ngayon ay napasukan ng BCTP project. Noong dumating ang programang BCTP, Bangsamoro Camp Transmission Project, kami ay masaya at hindi nagdalawang isip na sumali dahil nagustuhan namin ang BCTP na program. Sa pagsimula ng BCTP, sa aming komunidad, malaki na itulong sa amin ang magandang at nagustuhan namin ay ang mga iba't ibang seminars na may aral tungkol sa pangkabuhayan. Bukod doon, may mga livelihood na bigas para palaguin, mga tulong sa farm, seeds, sa livelihood program na mga farm equipment. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang fruit bearing trees namin na inalagaan. Noon, nahirapan din po kami maghanap ng area kung saan po namin ipapatayo yung aming fruit bearing trees. Pero, kami ay nag-usap-usap. Lahat kami po sa IT community ay nag-usap-usap kung saan namin ipapatayo or ilalagay yung aming project na fruit bearing trees. Sa ngayon po ay maganda na po yung aming fruit bearing trees dahil kami po ay nasiparate doon sa barangay po namin. Doon, sa ngayon, malaki po ang pagbabago ng ating barangay Kalibuca. Hindi lang po ang mga IP ang may pagbabago na sa pangkabuhayan, kung hindi lahat po kami
Tri-People po ang Barangay Tinibuka. Kami po lahat ay mayroong proyekto na galing sa BCPP program. Ang paraan po ng aming project para ito ay ma-maintain, kami po ay may regular meeting, may regular maintenance po kami, may recording sa in and out na cash at sumusunod kami sa policy ng aming association. At bukod doon, ang aking masasabi at pagpasalamat ay pasasalamat kami dahil nakapasok kami sa 6 major camp na nabibilangan ng Camp Modern na kung saan nagkaroon kami ng pagkakataon na masiparate ang aming project ng mga IT sa Barangay Tinibuka. At last, pasalamat po kami sa mga funder gaya ng Australia, Canada, European at UK. At doon sa World Bank, CFSI, BDA po na siyang nag-implement sa project namin na BCTP sa aming barangay. At sana'y hindi po ito ang last na pagsasama natin sa proyekto. Maraming salamat po. Sana nga po, Ma'am Stanley. Maraming salamat. Ngayon naman po, pakinggan natin from Sanyag Farmers Producer Cooperative, Barangay Sanyag, Ampatuan, Maguindanao del Sur, Camp Omar, si Miss Emily B. Tolino. Hello. Magandang hapon sa ating lahat, lalo-lalo na yung mga taga-BDA at saka CPSI, lahat ng mga staff nila. Magandang hapon po sa inyo. Pio tamagan, dagdag lohako taguray, pio bagi, nguya. Reganay Emily Tulinowe, nanggaling sa Barangay Sanyag, sakop ng Camp Umar. Barangay Sanyag, Ampatuan, Maguindanao del Sur, na may anak na 6, isang widow po. Ang aming cooperative is mayroon kaming 35 members at saka isang farmer po. Ang babae is nasa bahay lang, farmer din po ang mga asawa. Kami po ay nahirap sa mga produkto namin na kung may produkto kami is mag-request pa kami ng wholesaler na galing sa labas. Nahirapan talaga kami. Ngayon pumasok ang BDA at saka BCTP. Medyo naampawan na yung mga problema namin sa farm namin. Nagkaroon na kami ng mga dryer, nagkaroon kami ng mga wholesaler, nagkaroon kami ng mga bawat sa kulili. Noon pumasok ang BCTP ay hindi pa namin maintindihan ang kanilang program po. Ang masabi namin doon ay baka alanganin kami magsali, baka maano lang kami doon. Ngayon kahit maintindihan namin, na-organize na kami ng BCTP at pati yung mga BDA, kami ay sumali na doon sa project na yun. Hanggang ngayon po ay marami ng mga training na binigay ng BCTV at saka BDA, CPSSI,
Nandiyan na yung mga capacity building. Nandiyan na po yung mga leadership, yung mga financial po, management. Nandiyan na po. Kaya maraming salamat po sa mga PCTP sa kanilang tulong sa amin. At sana hindi lang hanggang dito ang tulong nila sa amin. Maraming salamat po sa BDA at saka CPSI at saka World Bank po. Sana hindi sila sa amin magtulong. Hintayin namin. Sana madagdagan pa. Yun lang po. Inshallah, yes, Miss Emily. Inshallah. Maraming salamat, ma'am. Ngayon naman, galing po sa Barangay Dumbuan, Dato Montawal, Maguindanao del Sur, Camp Prajamuda. Nais kong tawagin si Sir Humidi Arata ng Kadilingan Agriculture Cooperative.